Grabe, nakita nyo naman dito kung gaano kainit etong lugar na to. Hindi na nakapagtataka dahil nga sa kinaroroonan natin ngayon ay parang andito po tayo sa disyerto. Sobrang dry ng hangin, sobrang init ng ihip ng hangin at matindi din yung sikat ng araw. Ayan, so medyo kakaiba yung biyahe natin ngayon kasi madalas doon tayo natutulog sa mga hotel, sa mga resort, sa mga inn. Pero ngayon, dito kami natulog sa gilid lang ng kalsada. Kahapon kasi, habang binabaybay natin itong kalsada, papunta kami ng norte, nakaramdam na kami ng antok. At gabi na rin, kaya kailangan na namin maghanap ng lugar na pwedeng matulugan o mapagpahingahan. Buti na lang at narating namin itong bahaging ito ng Luzon kung saan safe, maganda pa yung view. Tingnan mo naman. So kagabi hindi ko klaro kung ano yung mga makikita natin dito dahil nga sa madilim na. Pero ngayon, kitang-kita po natin kung gaano kaganda etong lugar. Tsamba sa pinagpwestuhan natin. So kain po muna tayo kasi sobrang dami ng mga pupuntahan nating lugar na malapit dito na hindi nyo pa siguro nakikita. Ito nga pala, yung pangalan nun, Gulayan sa Hingi. Ito naman, Debbie's Kamote Roll. Etong kamote roll, ito yung specialty nila. At ito naman, kaya Gulayan sa Hingi yung pangalan kasi nga itong lugar na to ay sakop ng sitio Hingi ng Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Morning po. Morning, sir. Anong tawag po dito? Chicken. Chicken, anong luto? Basta chicken. So ito na po yung agahan natin. Buti na lang at yung mga ganitong kainan nag-offer ng, ano to, native? Opo, sir. Native na manok. Sakto. Tsaka mamahalin yung kanilang mesa. Eto nga pala, kamote roll. Yun, no? So yung kamote roll nila dito ay nasa 15 pesos per peraso. So anytime meron silang binebenta dito kasi eto yung hinahanap ng mga napapadaang motorista. Eto, meron silang tatlong kape. Meron silang kape puro. Kaping barako, kaping barato. Kasi mura. Kasi mura, Oo. kaping barato. Medyo malakas na yung tama ng araw, pero ramdam ko pa rin dito yung lamig ng lugar. Kung dito sa mga kabundukan ng Northern Luzon, kabundukan ng Central Luzon, makikita po natin o mararating po natin yung mga lugar na nagtataglay ng mga malalamig na temperatura. Dun sa mga lugar naman na nasa extreme Northern Luzon o nandito sa South, mula Metro Manila, pababa, doon naman natin makikita o mararamdaman yung sobrang maalinsangang panahon. Sakto kasi ito yung pinakamagandang pagkakataon para malaman natin kung saan nga ba yung may pinakamainit na temperatura dito sa Pilipinas. Kanina, nag-aalangan akong umakyat dito kasi nakita kong rough road nung madadaanan natin. Kalimutan ko, naka-all-terrain pala tayo. Yes. Rocker yan eh. Merong mga madadaan ng kaunting off-road lang naman, pero pag-akyat dito ay sementado na yung kalsada. Yun, kahit na yung mga motor o mapa 4 wheels, walang problema at nakakaakyat naman papunta dito. Dito nga pala, yung dinarayo ng mga motorista at turista ay itong Japanese marker. Pinitayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng Pebrero at Hunyo sa taong 1945
4,000 at 600 Hapones ang mga namatay. 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan at maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid ng pasong ito. Grabe. Ngayon ko lang nalaman yung ganitong istorya na itong lugar. Bakit niyo naisipang magbiyahe papunta dito? Maganda daw yung tanawin, nakaka-fresh, nakakatanggal ng stress. Ilang beses na kayo napunta dito? Ako, first time. First time, taga Pangasinan ka lang pero first time mo dito. Yes po. Sa lahat ng bahay na makikita natin dito, doon talaga ako napahanga. Doon sa bahay na nasa ibabaw. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yung pwesto niya. Gilid siya ng daanan o gilid siya ng kalsada at elevated siya sa lahat ng kabahayan. So ibig sabihin, meron siyang view 360 degrees. Tanaw niya, eto mga kabahayan. Tanaw niya, eto mga kabundukan. Wow! Yan, sakto. May nadaanan kami o may nakita kaming ganitong batis na malapit lang sa kalsada. So hindi po ito daanan ng kung anumang sasakyan. Yung mga dumadaan lang po dito, yung mga truck na naghahakot na itong mga bato. Pero dahil nga sa ganda na itong batis, sa linaw ng tubig na dumadaan dito, umaagos dito, napag-desisyonan namin bumaba na rito para dito nahugasan yung sasakyan. Nakita nyo naman kanina yung dumi, yung mga putik na kumapit dito, kaya kailangan po natin siyang linisan. Sakto, libreng tubig, libreng car wash. Yan. Tara! Morning, sir. Okay lang po ba dito maglinis? Okay lang po ba dito kami maglinis? Thank you, sir. Thank you. Sa unahan nga pala, makikita po natin yung burol na yan na sobrang ganda. Nasa gitna po siya dito sa mga kabundukan at parang isang mangkok na nakataob. Yan, no? Grabe, sobrang init man ng panahon dito sa bahagi nito ng Nueva Vizcaya ay hindi naman ito napigilan yung pagkamangha natin sa mga tanawin makikita natin dito. So andito po tayo, malapit lang sa kalsada at makikita po natin dito itong mga burol na tinawag na rin nilang bundok ng pag-ibig. Madalas kasi dito may mga nagpipictorial, mga ikakasal, background, etong mga naggagandahang kabundukan. Mula dun sa pinanggalingan natin hanggang dito at dun sa kabila. Parang napapalibutan tayo na itong mga naggagandahang kabundukan. Kaya marami rin sa mga turista o di kaya motorista ang umakyat dito para makapagpa-picture. So sa mga akyat dito, lalong-lalo na yung mga first timer, tatambay ng ilang minuto, ilang oras. Siguraduhin lang po natin na malinis na itong lugar pag umalis tayo para hindi tayo pagbawalan na umulit dito sa taas itong burol. .5 degrees Celsius
Ayan, so ito po yung init na nararamdaman namin ngayon dito sa bahaging ito ng Isabela. So mula dun sa Maliko ng Pangasinan, nag-travel kami ng halos 5 oras bago narating etong bahaging ito ng Isabela. At mula dito ay kailangan pa po namin mag-travel ng mahigit 2 oras para marating naman yung Tugigaraw City, yung ating destinasyon ngayong araw. So napahinto po kami dito dahil nga sa andito yung isa sa mga kakaibang restaurant dahil sa mga nakalagay na cooling system. Sa sobrang init ng panahon dito, kaya kinakailangan na rin na maglagay ng mga ganyang cooling system para nga manatiling malamig o presko. Grabe, sobrang init. Naglagay po kami ng sprinkler sa taas, sir, para maibsan konti yung init po. Anong oras niyo po ba binubuksan yung sprinkler? Mga 10, sir. Kasi pag 10 na, talagang mainit na po. Pag halimbawa walang ganyan, ano po ba ginagawa niyong diskarte para maibsan yung init? Mga electric fan lang po, kaya sobrang init. Kaya naisipan po namin maglagay ng sprinkler. Kailan po ba yung may pinakamainit na panahon na naranasan niyo dito? Ngayon lang, sir, kasi nag-start lang po kami nung September po. Ano po ba yung nauna? Yung kainan o mayroon ng kasabay na sprinkler? Kainan, sir. Kailan nyo napagdesisyonan na lagyan ng ganyan? Ngayong summer lang po kasi yun po namin naranasan yung fan, sobrang init. Sa tingin nyo po ba, alin ba yung mas mainit? Dito or sa Tugigaraw? Sa Tugigaraw po siguro, sir. Alin po ba yung mas mainit? Dito or sa Tugigaraw? Tugigaraw po, mainit talaga po. Taga saan ka? Santiago po. Sa Santiago, tsaka dito, alin yung mas mainit? Parehas lang po dito. Yung mainit lang po, Tugigaraw, tapos Tiagi po. So medyo madami na rin kaming napagtatanungan at yung Tugigaraw talaga, yung tinuturo nilang pinakamainit na lugar. Mula dito, abutin pa tayo ng mahigit 2 oras bago marating yung Tugigaraw City. Tinaasahan po natin na habang binabaybay natin etong mga bayan na sakop ng Isabela at mga bayan na sakop na ng Cagayan, ay mararamdaman po natin yung mas mainit na panahon. Kaya, tara, let's go! Sobrang init dito. Para tayong nasa disyerto. So makikita nyo po dito sa ating likuran, ito po yung isa sa pinakamahabang tulay dito sa Luzon. Ito po yung Bunton Bridge at pinag-uugnay po nito itong parting to ng Cagayan, itong Solana at itong Tugigaraw City. Mula dito sa gilid na itong ilog, matatanaw po natin dito sa gitna itong parang isla na naporma o lumitaw dahil nga sa baba ng level ng tubig. Ano mo yung may isang disyerto sa gitna na itong ilog. Gusto ko sanang puntahan yung bandang yan. Yun nga lang, hindi siya konektado doon sa kabila. So ibig sabihin, nasa gitna po siya ng ilog at kailangan nating magbangka para makarating dyan. Ang problema, sobrang init dito banda. So wala po tayong masisilungan, kaya baka magka-problema tayo doon. At dito naman makikita po natin yung bandang yun ng ilog ay parang disyerto na rin dahil nga sa lapad ng parte ng buhangin na lumitaw na. Ayan yung pinupulot nyo. Ganito siya, para may pagkain ng manok. Manok. Tingin nyo, gaano po karami yung mapupulot nyo? Baka may isang kaban din, mga 50 kilos, ganun din sir. Pag matyaga ka lang. Maghapon na yun. Tuwing ganito lang papunta namin kasi pag umaga may trabaho din. Dito po ba, gaano po ba kainit yung pinakamainit na panahon? 37 to 38 degrees. Ano ba to? Mainit na or hindi pa? Medyo okay lang ngayon. Kaysa ng isang araw na talagang nasa 38 degrees. So yung diskarte po namin dito para hindi kami mainitan masyado
eh hindi po kami nagbababad sa labas ng matagal. Kung halimbawang nakakakuha na po ako ng mga shots, ay agad din po akong pumapasok dito sa sasakyan para nga maiwasan yung heat stroke. Kasi tingin ko dito, kung halimbawang mababad ka sa labas, tapos hindi ka sanay sa ganitong init, ay malamang magkaroon ng heat stroke. Grabe, nakita nyo naman dito kung gaano kainit itong lugar na to. So base dito sa gauge na makikita natin, o base dito sa temperatura na makikita natin dito sa sasakyan, yung init daw sa labas ay nasa 37 degrees Celsius. Grabe, hindi na nakapagtataka dahil nga sa kinaroroonan natin ngayon ay parang andito po tayo sa disyerto. Sobrang dry ng hangin, sobrang init ng ihip ng hangin, at matindi din yung sikat ng araw. Yun. So yung init dito banda ay natatrap at hindi po makalabas dahil sa mga ganyang kabundukan, yung Sierra Madre at dito sa kabila sa may Cordillera o dyan banda. Kaya etong bahagi ito ng Pilipinas ang madalas makita sa TV o mabalita sa radyo na may pinakamainit na temperatura dito sa Pilipinas o dito sa bahagi nito ng Luzon. Tingnan nyo naman kung gaano kalawak etong buhanginan. Ayan, kahit nga yung mga truck nandun sa unahan, tsaka dito, ay hindi na natin makita masyado dahil nga sa may mga gabundok ng buhangin na nakakalat dito banda.